At doon po, ang una niyong gagawin ay itatype po yung inyong last name, yung first name at yung middle name. At kung saan po nakarehistro kayo, naka-pull down po yan. Ito po ang pakakatandaan natin. Dapat po ang i-input ninyong pangalan ay eksaktong-eksakto kung paano po nyo na-irehistro ang sarili nyo. Lalong-lalo na po yung may junior, yung may mga Maria. Kung ginamit nyo po sa pagpaparehistro ay M-A-R-I-A, make sure ganun-ganun po ang itatype nyo. Dahil pag nag-type po kayo ng M-A, dot, o may anumang variation, ang lalabas po sa inyo ay no record. Kaya po kailangan eksaktong-eksakto po ito. At pakatandaan po kung saang jurisdiction kayo nagrehistro dahil jurisdiction specific po ang ating voter registration. Pagkatapos po nyo matiin lahat ng tama ng lahat ng data na yan, pag pinindot nyo na po yung search, ang lalabas po dyan ay ang pangalan nyo, ang address ninyo, ang voting center nyo o yung school kung saan kayo boboto, pati na rin po ang clustered precinct nyo. Ang pinakalimang information po dyan ay yung registration status. Pag nakalagay po ay active, ibig sabihin po active, makakaboto kayo, registered voter kayo. Kung deactivated po kayo, ibig sabihin po 2 beses o higit pang halala na magkasunod na hindi kayo bumoto. Kapag lumabas po ang no record, ibig sabihin either hindi kayo nakarehistro o kaya po yung naipaliwanag ko kanina na may mali po sa na-input ninyong data. At kung nakalagay naman po ay multiple registration, kayo po ay ilang beses nagparehistro o kaya po na doble ang inyong data.